Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon ay tungkol kay Christine at ito ang paglalahad ng kanyang asawa. Matapos ang aming kasal ni Christine, minabuti muna naming makituloy sa bahay ng aking mga magulang upang makatipid sa gastusin. Total, ako naman ang bunso sa aming tatlong magkakapatid at may sarili ng buhay ang mga nakakatanda sa akin. Kaya hindi naman siguro pabigat kaming dalawa ng asawa ko sa mga magulang ko. Bagamat kasal na kami ni Christine, napag-usapan namin na wag muna magkaanak. Pangarap ko kasing maging CPA. Kaya minabuti muna namin pag-ipunan at unahin ang aming pag-review bago ang magkaanak. Hindi naman sa pagmamayabang, matalino kasi ako at sayang ang lahat ng aking nalalaman kung hindi ko ito may pagpapatuloy. Kaya kasabay ng aking pag-review ay ang aking pagtatrabaho bilang upang maging responsableng kabiyak sa aking asawa. Hindi naman ako nabigo. Matapos ang halos isang taong hirap ay pasa ko ang board exam at isa na ako ngayong ganap na CPA. Nakahanap kaagad ako ng ibang trabaho sa isang sikat na kumpanya sa Makati at nagsimula na akong kumita ng malaki. Akala ko nung una sapat na sa akin ang makamit ang aking pangarap na maging CPA. Pero habang tumatagal, parang nauuhaw ang aking isipan sa paghahanap pa ng ibang karunungan. Marami sa mga CPA na nakilala ko sa Makati ay lawyer din, kaya napagpasyahan kong kumuha na rin ng kursong law upang mapabilang sa mga tanyag at sikat na executive sa ito ng komersyalismo sa bansa. Sunod-sunuran lang kasi ang aking asawa sa mga plano ko sa buhay. Si Christine kasi nabuti na lang niyang maging plain housewife. Bagamat natapos kami ng kursong BSA, Bachelor of Science in Accountancy. Maganda si Christine. Makinis, maputi at higit sa lahat, napakabait at konserbatibo. Ang tanging puna ko lang sa kanya ay ang kanyang pagiging low IQ. Sa madaling salita, hindi siya matalino. Hindi naman talaga siya makakapasa sa kurso namin kung hindi dahil sa tulong ko noong kami ay nag-aaral pa. May naging advantage din naman ang pagiging magkaklase namin dahil natulungan ko siya ng gusto na naging dahilan upang makatapos kami. Malaki ang bilib ni Christine sa akin, kaya siguro nagustuhan niya ako. Hindi naman kasi ako gwapo, pero hindi rin naman ako pangit. Kung tutuusin, wala akong sinabi sa mga karibal ko kay Christine nung kami college pa. Kaya lang, dinaan ko na lang sa talino. Kaya nakuha ko siya. Alam ko na may pressure siya noon. Nakuhanin ang kurso namin dahil kapwa CPA ang mga magulang niya at gusto nilang matulad si Christine sa kanila. Sinamantala ko ang pagkakataon upang mapalapit sa kanya sa pamamagitan ng pagtulong upang ganap niyang matapos ang kursong accounting. Hindi naman ako nabigo dahil nahulog ang loob ni Christine sa akin bago pa man kami makatapos ng kolehiyo. Kaya agad ko siyang pinakasalan pagkatapos pa lang namin makatapos. Mahirap na baka mauntog o matauhan pa siya. Pumayag naman si Christine na magpakasal sa akin para magkaroon ng excuse sa mga magulang dahil alam niya na pipilitin siya ng mga ito na mag-review at ipasa ang CPA board na alam niya na hindi niya magagawa. Dahil kahit papano ay mayroon na akong stable job at kahit na nag-aaral pa ako ng law ay kaya ko nang tustusan ang lahat ng gastusin namin mag-asawa. Kaya minabuti na namin bumukod ng tirahan upang maging ganap na ang pagsasabuhay ng pagiging pamilya namin ni Christine. Simpleng buhay ang aming nilipatan, pero kahit papano ay pwede na magsimula. Apartment siya, up and down, salas at kusina sa ibaba at 2 kwarto sa itaas. Eksakto naman dahil may napag-usapan na namin ni Christine na panahon na para kami magkaanak. Kaya ang isang kwartong bakante ay pwede nang reserve para sa magiging anak namin. Napansin ko na hindi maganda ang pagkakagawa ng kabilang kwarto kumpara sa magiging silid namin ni Christine kasi plywood lang ang dingding nito at may pagitan pang espasyo sa kesame.
May naiwan pang lumang papag ang dating may-ari pero hindi ko na inalis kasi nga mga 9 months to 1 year pa malamang hihintayin ko bago kami magka-baby ni Christine. Sa pagdaan ng mga araw, nakilala rin namin ang aming mga kapitbahay. Wala namang problema sa kanila kasi halos lahat sila ay mga titulado at may mga pinag-aralan. May kanya-kanya na rin pamilya at matahimik na pamumuhay sa aming lugar. Kaya hindi na ako nag-alala kung maiiwan ko mag-isa si Christine sa bahay. Tiwala rin ako sa naligtas siya kahit madalas ay gabing-gabi na ako umuwi galing sa school at trabaho. Pero kahit gabi na ako umuwi ay nagagawa pa rin namin maglambigan sa kama para kami ay magkaalak na. Sa malas naman, 4 na buwan nang lumipas mula nang itinigil namin ang paggamit ng contraception para makabuo kami, hindi pa kami makatiyempo. Isang araw, kagagaling ko lang sa trabaho at papunta na sana ako sa school, napansin ko na parang nagbabadya ang isang malakas na ulan. Sa oras na alas 4 ay madilim na ang paligid at malamig na ang simoy ng hangin. Nag-alangan akong tumuloy sa school at baka maabutan pa ako ng baha at traffic sa daan. Total, wala namang masyadong importanteng topic na ititake kasi katatapos lang ng exam namin. Minabuti ko umuwi na lang para magkaroon kami ng mga habang oras ni Christine. Masarap kasi lalo na kung uulan ng malakas at malamig ang panahon. The best talaga at siguradong makakarami kami. Madali naman akong nakauwi mula Ayala hanggang sa nirerentahan naming bahay sa Guadalupe. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na nakita si Christine sa sala. Wala rin siya sa kusina at lalong wala rin siya sa banyo. Malamang nasa kwarto namin siya at may inaayos lang siguro. Agad akong makyat at tumuloy sa silid namin pero wala rin siya doon. Iisa lang ang lugar na maaari kong puntahan, ang kabilang silid na pansamantala namin ginagawang bodega. Ngunit bago pa man ako mahawakan ang siradura upang buksan ang pinto ng silid ay nakarinig ako ng "Ano ka ba? Para kang mauubusan. Dahan-dahan naman at baka masira ang damit ko." Boses ng babae at kaboses siya ni Christine. Malinaw na malinaw ang aking narinig. May kausap si Christine sa loob ng silid. "Sige na nga, sabi mo eh." Boses ng isang lalaki ang narinig ko mula sa loob. Biglang-bigla ang pag-aakyat ng dugo sa ulo ko at pagbilis ng tibok ng aking puso. Di yata't may kasamang lalaki si Christine sa kwarto. Baka kasi bigla siyang dumating eh. Boses ng lalaki. "Huwag kang mag-alala. Matatagalan pa yon kasi mukhang uulan." Boses ni Christine. Grabe, isa lang ang ibig sabihin nito. Pinagtataksilan ako ng aking asawa. Parang nagdilim ang aking paningin ng oras na yon. Grabe, papatayin. Tatanggalin ko ang buhay niyo. Agad akong pumunta sa kusina at kumuha ng matalas na patalim. Magbabayad kayo, mga salaula, sa hindi inaasang pangyayari. Dahil sa pagmamadali, muntik na akong madapa pag-akyat ko ng hagdan at buntik na rin tumarak sa akin ang kutsilyong hawak ko. Paano na lang kung napuruhan ako? Paano na ang buhay ko? Ay kung mamatay ako, sayang lahat ng pagod ko, ang pinuhunan ko sa sarili ko, lalong-lalo na ang career ko. Saglit akong nahimasmasan. Paano nga ba? Ay kung baliktad, ako ang nakapatay. Paano ang buhay ko, ang pangalan ko, ang career ko? Oo, maaaring bumaba ang sentensya ko o maabswelto kung sakaling magawan ko ng masama sa akto ang pagtataksil ng asawa ko at ang kalaguyo niya. Pero makakatulong ba yun sa akin? Paano na ang buhay ko? Pagkatapos ng lahat, gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko na malaya ng gagawin. Diyos ko, tulungan niyo ako. Ano ang gagawin ko? Saglit kong nabanggit habang ako'y tila tulala at hindi malaman ang gagawin. Parang maupos na kandila, ako'y napaupo at nakasandal sa dingding ng kwarto, kung saan ay dinig ko pa ang halakhakan at harutan ng dalawang nilalang sa loob. Ibinaba ko ang kutsilyo sa aking tabi
at tila wala sa sariling sinabunutan ko ang aking buhok. Gusto kong umiyak o magwala, subalit pakiramdam ko ay hinang-hina ako at hindi makakilos. Hindi ko talaga malaman ang aking gagawin. Kasabay ng aking pagpupuyos ng damdamin ang pagbuhos ng isang malakas na ulan. Tila yata ang langit ang lumuluha para sa akin. Parang ito ang labis na nasasaktan sa tinatanggap kong kabiguan. Diplomasya ang kailangan, kaibigan. Tila yata bulong ng anghel sa akin. Hindi. Lagutin mo ang hininga. Ang sigaw naman ng kabilang demonyo sa aking kaliwa. Diplomasya. Lagutin. Diplomasya. Lagutin. Nakakarindi. Pero kailangan kong magdesisyon. Kailangan ko munang gamitin ang aking mga nalalaman sa aking gagawing desisyon. Dahil sa gusto kong maging lawyer, dapat malaman ko ang side ng complainant at respondent. Pagkatapos nun, gagamitin ko naman ang aking nalalaman sa accounting sa pamamagitan ng aking pagbalancing ng debit at credit. At ang ultimatum ay ang kinalabasan kong net loss or net income. Ang final na desisyon ko dahil sa ako'y makatao at may takot sa Diyos. Diplomasya ang kailangan. Hindi ko na dapat ilagay ang batas sa aking mga kamay. Paalala siguro na ang nangyari sa hagdanan ay isang paggising lamang sa akin na hindi ko dapat dugisan pa ang dugo ng dugo ang aking mga kamay. Bahala na. Ang mahalaga ay ipamukha ko sa kanila ang kasalanan nilang ginagawa, ang pagtataksil at pakikiapid. Susurprisahin ko sila habang nasa kainitan sila ng kanilang ginagawa. Humugit kumulang, alam ko na ang susunod na mangyayari. Mapapaya silang dalawa at pagkatapos ay hihilang tawad sa akin ang magaling kong asawa. Papatawarin ko siya pero kinakailangan pirmahan muna niya ang annulment ng aming kasal. At pagkatapos ay bahala na siya sa sarili niya at bahala na rin ako sa akin. Magkita na lang kami. Sos Gado, ay ano ba? Alam mo namang may kiliti ako dyan. Huwag dyan. Hehehehe. Napatiimbaga ako. More or less alam ko na ang ginagawa ng lalaki sa asawa ko. Malamang ay tinutukan niyang pilit ang tenga nito pero pinipigilan siya ng Christine kasi malakas doon ang kiliti niya. Tandang-tanda ko pa nang una kong malaman na may kiliti siya sa tenga nang nanonood kami ng sine. Tapos panay ang tukaan namin na nasa kataas-taasan at kasulok-sulukan at kadilim-dilimang parte ng sinehan. Dahil sa nadadala na ako ng aming haligan, pinasya kong damahin ang kanyang katawan. Kinikinita ko na unti-unti nang inahalikan ng lalaki ang aking asawa mula sa leeg nito pababa sa kanyang makikinis na katawan. Sinimula na niyang pagpalain ang katawan ng asawa ko. Maya-maya lang ay nakakarinig ako ng kakaibang mga bulong. Anak ng pating, talagang ibang-iba na ang pakiramdam na Christine sa ginagawang sa kanya ng lalaki. Malamang ay hinahalikan na nito ang dapat nasa akin lang. Siguro ay baliw na ito sa ginagawa ng kasama niya sa loob. Sa aking taimtim na pagkakapikit at konsentrasyon sa itsura ng aking magandang asawa na baliw sa ginagawa sa kanya ng lalaki, hindi ko na malayan na tumutulo na pala ang luha ko. Grabe, naganap na ang kinakatakutan ko. Tuluyan na ang nagpaubaya si Mrs. sa lalaking yan.
Malamang unti-unti nang gumagalaw ang lalaki sa ibabaw ng asawa ko. Hindi ko malaman ang aking nararamdaman. Magkahalong puot at galit ang aking nararamdaman. Halos tumulo ang luha ko sa narinig. Di yata't hindi lang katawan ng aking asawa ang pinagkaloob niya sa lalaki, pati na rin ang puso at damdamin niya. Napapamura ako sa galit. Ilang saglit pa at nauna nang umiyaw ang magkaparehas sa loob ng kwarto. Tuluyan na akong napayuko, sabay pagtulo ng aking luha. Hindi lang pala ang katawan at puso ang binigay ng asawa ko sa lalaki, pati na rin ang magiging anak niya ay ito pa rin ang gusto niyang maging ama. Awang-awa ako sa sarili ko. Napendeho na nga ako at naiputan sa ulo. Nagawa ko pang mag-imagine ng hindi maganda. Saglit ng katahimikan, tumigil din ang malakas na ulan sa labas. Sinamantala ko ang pagkakataon upang ayusin ang aking sarili. Ibinalik ko ang forma ng disente kong damit at galang-galang. Ayaw kong maging mukhang kawawa sa harap ng dalawang taksil. Gusto kong ipabatid sa kanila na ako pa rin ang pinakamagaling sa lahat, ang taong matalino, matibay at may dignidad. Matamang nag-antabay ako sa tapat ng pinto ng silid at humanda sa aking matinding pag-uusig at konfrontasyon. "O honey, ba't andiyan ka? Kanina pa ba? Kanina ka pa ba?" Nagulat ako sa boses ni Christine, pero hindi nanggagaling sa loob ng silid, kundi sa aking likuran. Nilingon ko ang pinanggalingan. Si Christine nga, galing sa may hagdanan at basang-basa. "O honey, hindi. Kadarating ko lang din." Mahina akong tugon. "Mabuti hindi ka inabot ng ulan. Nakita mo ba si Dina?" Tanong ni Christine nang humalik sa akin. "Dina? Andito ba sila?" "Baka sila yung narinig kong tao sa loob kaya ako nandito. Tsinay ko sana. Akala ko pinasok na tayo ng magnanakaw." Palusot kong tugon. Si Dina kasi ay kapatid ni Christine. Matanda lang ang 1 taon ang aking asawa at kakakasal lang ni Dina at ng asawa niyang si Big noong nakaraang buwan. Oo, nagulat nga ako nang bigla silang sumulpot dito. Naisipan tayong pasyalan. Napansin ko kasi na wala ng laman ang rep natin, kaya sumaglit muna ako sa palengke upang may pakain tayo sa kanila. Sa malas naman, inabutan pa ako ng ulan. Si Christine pala ang sinasabi ng dalawa kanina na baka biglang dumating. Siguro nakaramdam ng kakaiba ang mag-asawa at naisipang magbanding sa loob. Nakahinga ako ng maluwag at sumilay na ang aking mga ngiti. Dito na nga tayo sa kwarto natin. Baka kung ano pa ang ginagawa ng dalawa dyan at may storbo pa, sabi ni Christine. Sabay hawak sa aking mga kamay at tila natatawa sa kanyang naisip na maaaring ginagawa ng dalawa. Sabay na kami nagbihis ng aking asawa. Nang kapwa na kami walang suot, niyakap ko siya ng umahigpit at hinalikan ng pagmamahal. "Ano ko ba? Mamaya na yan. May bisita tayo, remember? Tutulungan mo na lang kaya ako magluto sa ibaba. Pwede po ba?" Malambing na pakiusap sa akin ng aking asawa. Pwede basta ikaw." Nanginginig pa. Sagot ko habang tila nag-aakto akong nangingisay at sabay pa kaming tumawa. "Ay, salamat. Maling-mali pala ako sa aking hinala. Ito kasing si Dina, kaboses na kaboses ni Christine. Pero hindi ko naman siya masisisi. Kasi nga, natural lang sa magkapatid ang magkatunog ang boses. Isa lang ang napansin ko. Maingay pala sa kama si Dina. Kabaliktaran siya ng kapatid na si Christine. Pero bakit ko agad naisip yun? Nung una pa lang. Ewan. Basta ang alam ko, masaya ako dahil ang asawa ko ay hindi isang taksil. Upang maiwasan ko ang mangyari yon, lalo kong pag-iibayuhin ang aking pagmamahal, pagtitiwala
at respeto sa aking asawa. Ipaparamdam ko sa kanya na siya ang aking reyna na aking pagsisilbihan at mamahalin habang buhay. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Ugaliin po natin, siguruhin muna ang lahat para hindi tayo malagay sa alanganin. Hanggang sa muli, maraming salamat.